Hello, good morning. Meron tayong bagong kasa, oh. Ano ito? Pandakaking itim. Ginawa kong cross. Ayan. Mayroon na siyang kao. Ayan, pwede na yan bitayan para ilagay yung tali dito. Tapos pwede na ito ikwintas. Ayan, oh, pandakaking itim na ginawa kong cross. Ayan. Maganda ito proteksyon. Itong pandakaking itim. Karamihan ito ay hinahalo sa baon na niyog. Ayan. Pero ako hindi na ako naglagay ng ganito kasi gumawa na lang ako ng cross. Tapos ikwintas natin para ito ang magbibigay sa atin ng proteksyon. Ayan. Yung pandakaking itim, proteksyon yan sa kulam, barang, daot, hilo, palipad hangin. At sa mga masasama. Kaya ginawa kong cross para mas malakas po yung kanyang enerhiya sa kanyang birtod. Ginawa kong cross. Ayan, mayroon na siyang paglalagyan ng tali para isuot mo lang ito. Ayan. Sa mag-order po nito, i-PM nyo lang ako para meron din kayong ganito kasi mahirap ito makuha. Kung makakuha ka, ay maganda. Nasa ilalim po ito ng dagat kinukuha sa kantil na pinakailalim. Kung hindi ka mag-compressor, hindi mo ito makukuha. Itong pandakaking itim. Ayan po ang original na pandakaking itim. Ginawa kong cross para pwede natin maisuot yung kwintas. Ayan, oh. Mayroong tali na paglalagyan para ikwintas mo na lang ito. Ayan. Ito ang mainam gamitin sa pamproteksyon. Kasi yung pandakaking itim, ayon sa mga manggagamot, ito daw ay proteksyon sa kulam, barang, daot. Tapos wala naman silang basihan kung bakit nagiging proteksyon ito. Hindi sila marunong magpaliwanag kung bakit nagiging proteksyon po itong pandakaking itim. Sasabi-sabi lang yan ay proteksyon yung pandakaking itim sa kulam, barang, hilo, daot at palipad hangin. Proteksyon sa mga trahedya. Ang tanong, bakit siya nagiging proteksyon? Hindi makasagot yung mga gamot dyan. Yung mga anting-anting na iba, hindi marunong sumagot bakit nagiging proteksyon po ang pandakaking ganito. Oh. Pero ako, makakasagot po ako nito. Dahil nga nagkuha ang mga ermitanyo dito sa proteksyon na ito dahil nga po sa paniniwala ito ay mahirap kunin, mahirap ka rin patayin. Tapos ang mga salita ng mga tao kinukuha sa paghugas sa ilalim ng tubig kaya mawala yung paninira sa tao o orasyon nila na pang patay sa katawan ng tao sa pamamagitan ng palipad hangin o tunglo sa salita. Kaya sa tubig ito kinukuha. At kung gaano kalalim ito at kung ang pumatay sa iyo ay makaabot mga 3 hours sa kanyang walang hindi ka humihingal. Kung hindi ka humihinga sa 3 hours, kung ang tao hindi makahinga ng 3 hours, patayan. Kaya ito'y mahirap makuha. Dahil nga ito'y pinakamalalim ito. Siguro kapag mag-compressor ka patungo sa ibaba ng ilalim ng dagat, dahil ito'y tumutubo ito sa bato ng ilalim ng dagat.
Kaya ginawa ito sa espiritu na agimat dahil nga ito'y napakalalim itong pagkuha at hindi basta-basta mapasok ng tao. Kaya nagiging protection po ito dahil hindi ka basta-basta mapasok ng tao. Dahil hindi rin basta-basta ito mapuntahan sa tao. Kaya kapag dala mo ito, hindi ka rin mapasukan. Yan po ang ibig sabihin sa protection na ganito. Yung mga palipad hangin, wala namang hangin pumapasok dito dahil nga ito'y nakatira sa ilalim ng tubig na napakalalim. Ayan po ang ibig sabihin. Kapag ito'y ginamit mong agimat, kung ano ang kanyang ugali o hihiyas ng ganitong klaseng halaman kasi ito sa dagat na pinakamalalim. Pero kapag ito'y mahanginan, tumigas ito. Kaya ito'y matigas na talaga ito. Kasing tigas na ito ng sungay ng kalabaw. Yan po ang ibig sabihin sa espiritual na pagbasa sa ganitong klaseng paniniwala na ito'y ating gawing agimat o proteksyon. Kaya hindi tayo basta-basta na kumuha lang na yan ay pwede, hindi naman marunong paliwanag kung ano ang mga purpose at ano ang dahilan kung bakit nagiging proteksyon yan. Dahil kung gumawa tayo ng proteksyon na hindi natin mababasa kung ano ang mga dahilan, useless yung pagdala natin dahil nga hindi nakasabay sa espiritu ang iyong pagdadala. Kaya yan po ang aking paliwanag sa itong klaseng gamit natin. Ayan po. Kaya kung mag-order kayo nito, ito, mayroon tayong bagong kasa. Mutya sa pandakaking itim. Proteksyon sa barang daot hilo, pangkalahatang proteksyon. Ayan. Kaya ito ginamit sa mga suruhano, yung iba nagaya-gaya lang na unang nakikita, ilagay na sa kanilang bao. Kaya ang marunong nito maglagay yung mga tao talagang binibigyan ng lihim na karunungan na galing po sa espiritu. Yan po ang ibig sabihin sa ganitong klaseng mga paniniwala sa anting. Ayan. Naka-ready na ito. Nakalagay na yung kao. Tapos naka-ayos na yung pagka-cross niya. Ginawa ko siyang cross dahil nga ang cross kasi ay malapit yan sa espiritu na palaging pinagdadasalan ng tao. Kaya ang espiritu nito, ito'y palaging na tatawag, kaya malapit lang itong mapasukan ng espiritu, itong cross, dahil nga araw-araw ito tinatawag. Kaya kapag dala mo ito, malapit yung espiritu sa iyo. Kung ano yung kahilingan na ginagamit mo sa iyong pagdarasal, matutupad dahil meron kang susi na palaging tinatawag ng tao halos araw-araw. Walang taong hindi tumatawag sa ating Panginoong Hesukristo. Ayan po, kaya ginawa kong cross para malapit siya sa espiritu. Ayan po ang paggamit ng pagkasa ng mga gamit. Naka-espiritual talaga ang iyong pagkuha at pagkilos sa iyong gamit. Ayan po, kung gusto nyo ito, naka-ready na ito, ipapadeliver na lang. Kung sino pong makauna sa pagkuha nito, automatic po ay mapasayo ito. Kaya hanggang dito na lang po. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye. Ingat po kayo palagi.